Hello, what's up? This is Codman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is the Tecno-Pova 6 Pro with fingerprint smudge magnet. So gusto ko pakita sa inyo na ganito siya. So ang ganda ng design niya, kaso nga lang fingerprint smudge magnet siya. So mapipilitan kayong gamitan ito ng jelly case. Actually, may jelly case naman siya sa box, but hindi rin ganun kaganda eh. So basically, yeah, pwede nyo gamitin yun, but katulad yan, ang ganda-ganda ng design kasi ginawa nilang glossy na kapitin ng fingerprint smudge. So, most likely, madidiri ka rin naman gamitin to na nakahubad. Kasi nga, may didikit ang dumi ng kamay mo rito. So, yeah, most likely, parang gimmick na tong design na tong isang part na to. Parang sayang. Sana ginawa na lang nilang matte or metallic na texture, something like that, diba? Glossy, walay na agad. Umpisa pa lang, ano. So, minamarket ito ni Tecno as a gaming phone. Alright? So, kayo mamaya mag-decide para sa inyo. Siyempre, magsasabi din ako ng desisyon ko, verdict ko, para sabihin kung worth it ba siya o hindi. But, eto na, sasabihin ko sa inyo, eto muna yung price, 12,000 pesos. Sulit ba si Tecno-Pova 6 Pro sa 12,000 pesos? Yan ang pag-uusapan natin. So, unang-una, specs muna tayo. Alright. Ayan. This is currently running on Android 14. Very good. Nice. And iOS 14 po yan na skin ni Tecno. MediaTek Dimensity 6080 6 nanometer up to 2.4 GHz po ang kanyang clock speed. Okay, yan po ang chipset niya. Ang GPU nito is Mali G57 MC2. So, kung familiar kayo sa tunog na yan, that's Helio G99 po na GPU. Yun. May idea na kayo? By the way, this is the 12GB, 256GB na storage. Okay? So, kung gusto niyo pang basahin ng specs niya, pause nyo lang po yung video kasi tutuloy-tuloy na po tayo sa totoong review, okay? So, nung una, sa design. So, may nasabi na ako kanina, fingerprint smudge magnet, not really best for nakahubad na style. So, sayang yung design. Tatakpan mo rin pala ng jelly case kasi nga kadiri. Pero sa mga hindi naman madiriin sa mga fingerprint smudge magnet, well, you're welcome to do that. Smartphone nyo naman ito kung ito nga ang bibili nyo, okay? And then, of course, meron po siyang infrared port sa taas. Yes, may infrared port sa Tecno. Infrared blaster po yan. Meron po tayong speaker. Yes, second speaker, nasa taas din. And the noise cancellation microphone. Sa kaliwa, meron tayo ditong SIM tray. Yes, sa SIM tray na po ito. Supported po niya dalawang SIM card and isang micro SD card. Dedicated micro SD card slot. So, ayan. Dalawa dito sa likod. Micro SD card sa kabilang side. So, meron tayong headphone jack. Andito rin yung main microphone, the USB Type-C, and of course, the main speaker. Sa kanan naman, nandito po ang kanyang power button and the volume rocker. Yes, power button lang po kasi nasa screen po ang kanyang fingerprint. Yeah. Pero tinest ko to sa 2 linggo na nasa akin ito. Actually, may mga hit and miss siya eh. So medyo nadidismay lang ako ng konti. Parang 8 out of 10 yata naggamit ko yan. Makikita nyo sa screen. Pumapalya siya for some reason. I don't know why. But yun. Hindi siya ganun ka-accurate yung kanyang fingerprint sensor. So as for the design, maganda sana. Kaso nga lang, ang ginamit ng texture is kapitin ng fingerprint smudge. Okay? So yun. Now, punta naman tayo sa kanyang display. This is an AMOLED. Whew! For 12,000 pesos, dapat lang talaga AMOLED ito. And ito pong kanyang screen ay wala pong Gorilla Glass protection. At least wala nakalagay sa website at wala ding nakalagay sa GSM Arena. So, ingat-ingat na lang po. Pero, good thing, meron naman na siya nakakabit na screen protector na plastic. So, protected na rin siya kahit paano. Palitan nyo na lang ng tempered kung gusto nyo. This is 6.78-inch diagonally, Full HD Plus po, 1080p, AMOLED, 120Hz screen refresh rate, kita naman, yun no? And then up to 1,300 nits na brightness. So, tinest natin yan siyempre sa labas. Kung okay, very viewable, usable po talaga. Kahit tanghalin tapatutok sa araw. Good job kay Tecno-Pova 6 Pro sa part na yun. Okay? Again, no Gorilla Glass protection, pero ang kanyang touch sampling rate, in case na curious kayo, kaya niya po hanggang 500 Hz touch sampling rate. So, gaming na gaming sa touch sampling rate, ano? Well, supported din niya up to 10 multi-touch, and ipag-check natin yung kanyang display settings, tour ko lang kayo saglit. Ito po yung mga available sa kanya. Of course, meron tayong adaptive, color style, in case na gusto niyo baguhin, gusto niyo warm, bright colored, tsaka original color. So, this video, ginamit natin ng original colored. Pero try natin yung bright colored for this one time lang. And then, pwede nyo i-switch to warm at tsaka cool. In case na gusto nyo lang naman. Screen refresh rate, the whole time, sinet natin sa 120Hz screen refresh rate. Good job dahil meron siyang 90Hz na option. Kasi kadalasan, lalo na sa Xiaomi at Poco, 120 and 60 lang. But this one, good. Meron siyang 90Hz screen refresh rate. And of course, meron tayong auto switch refresh rate din. Kung gusto mong masakop yan, just in case lang. Parang hahayaan mong si smartphone na magdi-decide kung 60, 90, or 120 ang gagamitin niya. Sa Ultra Touch, pwede nyo pong isagad. Kung gusto nyo talaga tumaas, ultra fast.
Motion speed, super fast. Hindi naman, walang super fast lang. And kung gusto nyo malaman kung security wideband level 1, pasado po siya. Pero napapansin ko, although yes, colorful naman ng kanyang screen. Makikita nyo sa screen yung habang nanonood tayo. Parang medyo slightly malabnaw lang siya sa typical kung nagagamit na AMOLED screens. Slightly lang naman, pero overall maganda pa rin naman tingnan. Okay? Now, lipat tayo sa kanyang audio. Dito sa audio, pinagmamalaki kasi dun sa MWC na supported ito ang Dolby Sound. Alright? Ngayon, medyo natuwa ako kasi meron siyang dual speaker. But, upon testing, sobrang hina po. Ang layo po ng difference ng dalawang sound. Although, normal naman yun madalas. Pero usually kasi konti lang ang difference. This one, kahit takpan natin yung taas, parang wala pa rin nabago. Parang, technically, parang walang ambag itong itaas na to, na speaker, sa overall niya na sound quality. Talagang nagdadala pa rin itong main speaker sa baba. And kapag ginagamit ko siya sa paglalaro ng Call of Duty tsaka Farlight, medyo hit and miss ako sa part na kung sa kaliwa ba talaga, lalo pag dito galing sa kaliwa, medyo nagdududa ako kasi nga, ang lakas dito sa kanan. So, naririnig ko rin dito sa kanan yung footsteps. So, minsan, na dadalawang isip talaga ako kung left or right. So parang medyo nagigimikan ako, parang medyo sobrang gimmick naman ito. Itong speaker sa taas. Yun lang naman sa experience ko, baka sa experience yung iba. Pero nag-gaming test ako eh. And naglaro actually ako na maraming beses dito. Yun ang problem. And another issue din nga pala, yan, ito. Buti naalala ko na to lahat. Another issue ko din dito sa audio is automatically nag-volume down siya. Kusa siyang nagdi-decrease. Like, basta nagpo-full volume ako naglalaro. Okay, nagpapatugtog. For some reason, around 5 to 10 minutes, hindi ko apansin exact. Pero marami akong shots dyan na bigla siyang humihina eh. So, binibidyohan ko siya na nilalakasan ko ulit. Around 5 to 10 minutes, kusa siyang nababa from full volume. Yan, makikita nyo dyan, ilang beses nangyari. So, hindi lang sa game, kahit mismo sa YouTube or sa Spotify ko ginawa. Kusa siyang nagvo-volume down, okay? Hindi naman super consistent na gano'n nangyari, pero nangyayari talaga siya na nagvo-volume down. So, parang yung sakit ni Samsung dati at saka ni LG, na kusa siyang nagvo-volume down kapag matagal kang max volume. Yes, so medyo nakakainis yung part na yon. And hinanap ko rin yung part about sa Dolby settings niya, kasi Dolby nga daw ang ginagamit ng technology. But for some reason, wala pong anything about Dolby rito. Pero may one good thing naman siyang feature about sa sound na natuwa ako. This one, this in-ear monitoring. So, tinest ko rito ang aking IEM, in-ear monitoring earphone. As a matter of fact, nag-work talaga siya. So, very good po yung part na yon. Pero, sa loudspeaker po niya, itong loudspeaker niya, medyo tatthumbs down ko siya ng konti. Not the best, medyo singaw yung dating. Parang manipis na hindi ko maintindihan. Basta hindi siya katulad ng ibang mga POVA na dumaan sa akin. Salita ka nga, ang pangit talaga ng speaker nito. Salita ka nga, kung maintindihan ko. Kung mag-ay, walang pag-asa, may ilang nilalang. Loser. Pakto. Anyway, mamaya siguro sabihin ko sa verdict yung mga napansin ko pa. Isa lang ang redeeming feature niya sa audio part. Yung IEM lang. Supported niya yung IEM dito. So sa mga audio files dyan na hindi naman natutuwa sa loudspeaker nito, may option po kayo na ma-enjoy pa rin ng music using the headphone jack. Alright? And yes, yung dual speaker niya, hindi stereo ang effect. Hindi talaga. Walang ganon. So, parang gimmick ang dating sa akin tuloy nung kanyang loudspeaker na part. Alright? Lipat naman tayo sa connectivity. Of course, this one is the Helio G99 na mayroong 5G. Aminin na natin, Helio G99 talaga siya na may 5G. The Dimensity 6080 is 5G supported. And 4G LTE, of course, meron din siyang VoLTE. Supported din to ang 2.4 GHz and 5 GHz sa Wi-Fi. Iyon, currently nakakonect tayo sa 5 GHz. And speed test sa Wi-Fi, ito na po ang labas niya. Well, good siya actually. Masasabi kong good. Not impressive kasi dito sa bahay is hanggang 600 Mbps yung internet. This one, 300 Mbps plus lang yung nakukuha niya for some reason. So, good lang. Bibigyan ko lang siya ng good. Ngayon, sa mobile data test naman, dito naman ako medyo na-dismaya rin. Ang hina po ng sagap niya.
I was expecting around 10 Mbps at least. This is 12,000 pesos, mind you ha. 12,000 pesos and ang internet speed niya dito around 2 Mbps. Dapat average dito pagka na 10,000 pesos onwards ka na, dapat nasa 10 Mbps pataas. This one, 2 Mbps. Kahit anong try ko, 2 Mbps talaga ang nasasagap niya. Mahina ang sagap ng mobile data niya rito. And another thing about connectivity, yung GPS po niya. I was expecting around 2 to 3 meters. This one, 4 to 5 meters. So average lang siya. Hindi above average, hindi excellent. Average lang. Yeah, it's not bad. Pero sa panahon ngayon, sa 12,000 pesos, dapat at least above average sana yung kanyang accuracy sa GPS. But anyway, yun yung nakita natin. Sa Bluetooth 5.3, supported lang niya aptX HD at saka Savitech LHDC version 3, version 5 at saka aptX Adaptive. Yun yung mga supported niya, napansin ko. Sa USB Type-C po, supported naman niya ang OTG. Ayan, makikita nyo naman dyan sa screen. And then, meron siyang FM radio and NFC. Meron tayong NFC yan. Nakikita yung logo na yun. NFC yan. And then, dito naman is yung kanyang FM radio, Wow FM. Kung nakikinig pa kayo ng FM radio ha. So, yun sa connectivity. 1 to 10 siguro bibigyan ko siya ng around 4 or 5 lang. Yeah, mababa, malayo. So, nadismaya lang ako ng konti. For a gaming phone na expected dapat, of course, a gaming phone, online games mostly ginagamit ito. Medyo hindi siya, tingin ko, maaasahan pagdating sa mobile data. Yun lang naman napansin ko, okay? Now, lipat tayo sa camera. So, this is a gaming phone by market. Ina-market sila. So, hindi ako nag-expect dito ng engrande sa camera. And of course, wala siyang OIS and EIS sa 12,000 pesos. My God. But anyway, given na yun. Gaming phone, hindi niya daw focus ang camera. So be it. And social media ready na rin naman talaga mga nakukuha niyang pictures. Sa video naman, sa rear camera, supported niya hanggang 2K at 30 FPS. Wala pong 60 FPS kahit sa 1080p. All available lang is 30 FPS, 1080p at 2K at 30 FPS. Sa front camera, supported naman niya ang 1080p at 30 FPS. Ito po yung mga samples. 2K at 30 FPS. So, ito naman po yung kanyang front camera. 1080p at 30 FPS lang po ito. Again, sa likod is 2K at 30 FPS. Front is 1080p at 30 FPS. Wala pong 60 FPS either front or back camera. Wala. Lahat 30 FPS. So, this basically, hindi talaga siya nakapokus sa camera. Obviously, kasi minamarket nila to as a gaming phone. So, hindi naman walay. I mean, medyo nothing impressive sa camera. Yun na lang yun. Hindi naman din nila minamarket to as camera phone. So, I guess understood na natin yun, no? Yun lang. So, notice ko lang na meron siyang dual camera video. Which is yan, pwedeng kapag nag-vlog ka, kunwari, pinapakita ka sa likod na camera na item, then gusto mo makikita mo rin ang sarili mo habang nag-video, pwede switch. Gusto mo, ikaw naman yung main subject, tapos parang ganyan, ito naman yung rear camera naman ng maliit yun, pwede po. So solid, may ganito siyang feature, so goods for mga vloggers sa mga tiktokers, usually ginagawa ng mga tiktokers. And yes, pwede rin palang ilipat ng pwesto yung floating na small camera shots. Nice. Pwede, goods, nice. Kamusta naman yung audio recording? So, basically, goods na rin. Nothing bad. Hindi naman siya potato cam. Goods na. Wala akong sasabing impressive sa kanya kasi wala namang impressive sa features na kanyang camera. Except siguro sa medyo okay yung part na meron siyang dual camera support for vloggers and tiktokers siguro. Now, lipat naman tayo sa battery. So, Tecno Pova 6 Pro has, indicate pa rito high density battery, 6,000 mAh. Ayan na, nasulat. So, tinest natin siya sa PCMark. Ano ang score? Sa full brightness and full volume with internet, 9 hours 18 minutes. Okay? This is 6,000 mAh battery na dapat ang average niya around 10-11 hours. So, below average po siya sa full brightness, full volume, and with internet. Light use lang po yan ha. Below average siya. Hindi siya pumasok sa 10 hours na above average. Kulang siya ng around 42 minutes.
Something like that. Tama ba math ko? Ay, sabihin nyo na lang kung mali. Ngayon, sa half brightness naman, half volume, at least medyo pumasa naman siya. 8 hours and 29 minutes. Ang average lang dapat sa half brightness is 7 hours. Nakapasok siya. 1 hour and 30 minutes siyang pasok sa above average. So, half brightness, good. Sa full brightness, bagsak siya sa akin. Okay? Pero half brightness, pumasa siya. 8 hours is good para sa half brightness. So, kung sa tropa natin mga rider ang gagamit, hindi ko siya marirecommend siguro kasi pag tanghaling tapat, syempre gumagamit ng mga riders ng mga full brightness na setup. So, yun, alanganin. Yun lang naman napansin ko. And actual test po yan and actual result din po yan. Ngayon, may napansin naman ako sa kanyang battery settings. Yun, pasok tayo under settings. Battery and power saving. Dito po sa kanyang charge, sa settings na to, meron po tayong bypass charging settings. Good! 12,000 ito and gaming phone So, meron naman po siya. So, pwede nyo po siyang i-adjust base sa gusto nyo settings. So, kung gusto nyo ba, pagka gumana na yung bypass charging, kung ilang percent man ng total power ang gagana, 30, 50 to 100%. At kung ilang percent ba dapat siya mag-start for bypass charging. Around 20, 30 to 40%. So, may ganun tayo doon. So, yun lang siguro ang redeeming dito talaga sa kanyang battery technology. Yan, of course, napansin ko dito sa charging speed, pwede mo pala siyang i-adjust hypercharge, smart charge, or low temperature charge. Low temperature charge, ito yung super slow lang ang charging para safe at mas tumagal ang battery nyo. Smart charge, siya magdi-decide kung kailan bibilis at kung kailan babagal. And hypercharge, of course, bibilisan niya talaga, magmamadali siya mag-charge to full 100%. Alright? May ganun siyang technology, nice. So, yun lang sa battery. So, 1 to 10, siguro bibigyan ko siya ng around 7 points. 1 to 10, highest 7 points. Pwede na siguro yun. And now, lipat na tayo sa performance. Sa CPU throttling test, 60 minutes, syempre, hindi tayo nag-15 minutes dito kasi kapag naglalaro tayo, hindi lang naman sapat sa inyo ang 50 minutes. Pag totoong gamer, 60 minutes yung pataas. In fairness sa stability, maganda. Around 74%. Pasado pa rin naman niya kahit paano, although pasang awa. And then, 165,000. Mababa nga lang ang CPU performance niya. Around 165,000. But okay na rin yan for 6080. Pero for 12,000 pesos, hindi okay yan. Again, huwag niyong kakalimutan. 12,000 pesos ito and minamarket as gaming phone with gaming design. Ginusto ni Technopova na gaming siya. Ilalagay natin siya sa review na pang gaming. Sa Antutu score naman, syempre, 441,000. Tignan natin ang GPU niya. 69,000. So, around 70,000. So, nasa half naman ng CPU total. Pero, that score, medyo bitin yan actually sa actual na usage or actual na gaming. So, papakita ko sa inyo ang translation niya na ngayon sa gaming. Sa Call of Duty Mobile. Sinet natin siya sa medium graphics and high FPS. In fairness, sa temperature-wise, 39 to 40 degrees Celsius lang. Pero yung FPS niya, 40 to 55 FPS lang din. So, mababa. Dapat 60 at least man lang. Pero pwede pa yan. Acceptable pa yan. So, Call of Duty Mobile, makakapaglaro kayo rito. Okay pa. Ngayon, lipat naman tayo sa Farlight. So, sinet natin si Farlight sa smooth graphics and extreme FPS. Of course, extreme natin yan para at least malaman natin kung hanggang ilang FPS ang kaya niya. Turns out, naglaro naman ang temperature around 40 degrees Celsius. So, magpunyagi sa thermal throttling. Hindi siya nag-thermal throttling dito. Pero yung performance, my God! Ngayon lang ako nakapaglaro ng gaming phone, even sa mga below 10,000, 8,000, 9,000, hindi ko naranasan ang ganitong frame drops. 30 to 70 FPS. Frame drops is so bad at saka sobrang hindi random ha. Talagang visible siya. Frame drops. Hindi smooth at hindi enjoyable ang gameplay dito. Kitang-kita nyo naman dyan, no? So, Farlight, hirap na hirap po siya rito. Tingnan nyo na lang yung resulta ng review ko para masabi nyo kung totoo o hindi yung sinasabi ko. Panoorin nyo, may ebidensya naman tayo dyan na video eh. So, yun. Pangit siya sa Farlight. Yun lang, basic. And then, tinry ko saglit sa CarX Street. Isa pa to? Level 1 na nga lang lahat ng settings. Level 1. Alam nyo ba ang FPS? Average niya 10 to 30 FPS. 10 FPS, ano to? Stop motion na pelikula. Sobrang garalgal, hindi ka makakapaglaro dito na maayos, hindi ka matutuwa rito. And umakit-akit na ng konti ang kanyang temperature to 42 degrees Celsius. Eto na, Mobile Legends. So sa Mobile Legends, akala ko magkakaroon siya ng redeeming performance. Turns out, high FPS po ang kanyang settings by default and ultra graphics. Okay? Pero ang gameplay, for 12,000 pesos, parang 3,000 o 2,000 lang yung smartphone na ginagamit ko. Tigta 3,000 lang. Tingnan nyo naman, 30 to 50 FPS lang, 43 degrees Celsius pa ang temperature. Sa ML pa, na mas magaan ang maps. Okay? Mas matindi pa nga sa Call of Duty Mobile, mas malaki ang maps dun eh.
Sa ML, ang lit-lit ng maps. Pero my God, yung frame drops, tumaas pa ang temperature na to 42 degrees Celsius. ML na lang yan, ha? 43 pala, 43 degrees Celsius. Nag-overheat siya sa ML. Woo! To think na high FPS lang yan. Hindi pa nag-ultra FPS. Wala pang ang super FPS eh. That's ML performance nitong Tecnopova 6 Pro. Ang dami sigurado magagalit sa akin ng mga nakabili na ng Tecnopova 6 Pro. Pasensya na, pero ito yung nakita kong result. Hindi ko po sasabihin na maganda ito. Tapos nakikita nyo sa video, sa ebidensya, is garalgal talaga. Real talk po, pasensya na po ulit. Wag nyo po sanang personalin kasi hindi po naman po kayo ang sinasabihan ko na pangit ang performance. Ang sinasabihan ko po is si Tecnopova 6 Pro. Ang pangit ang performance. Huwag nyo po personalin. Okay, now, lipat tayo sa Genshin, pero dito nag-expect na ako na talagang garalgal siya. And settings, siyempre lowest graphics pero 60 FPS kasi baka umaasa ako na malay mo, tumaas pa rin naman siya more than 30 FPS but stable siya, alam nyo saan? Around 10 to 35 FPS. Isa pa tong garalgal din. Hirap na hirap siya sa Genshin Impact. Temperature, 42 to 43 degrees Celsius. So hindi ko i-recommend ito sa Genshin Impact. Base sa observation ko sa mga nalaro kong games dito, rampant yung kanyang thermal throttling. Okay? At ang threshold niya, yung thermal threshold niya, around feeling ko lang base sa observation ko, around 42 to 43 degrees Celsius. Once na na-hit na yung 42 to 43 degrees Celsius na temperature, kusa na siyang nagda-draft. As in, nakita nyo yung drop hanggang 10 FPS pa nga. Okay? So, papakita ko naman pala sa inyo, hindi ko pala pinakita yung no? Papakita ko sa inyo yung average FPS sa Tacos Stats. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang eh. Call of Duty Mobile, 46 FPS. And naglalaro po yung kanyang performance, around 25 na ganyan, tapos aakyat ulit ng 40, 50, 60 even. So medyo malikot yung kanyang FPS. This is Call of Duty Mobile ha. Sa Farlight, average niya 50 FPS. Okay? Ito na yung pinakamababa na na-encounter ko. Kahit i-compare na natin dito sila Cherry Mobile, si Infinix 030 Pro, ano pa ba, yung mga around below 10,000 pesos na Hilo G99 and even 6080. Ito na yung pinakamalala. And to think na above 10,000 pesos siya, this is unacceptable para sa akin, na 50 FPS lang siya and look at the dance. Talagang wow! Ang tindi ng instability niya. Hindi talaga siya mapakali sa or ma-stable sa FPS na matino. Ang pinakamababa niya at least dito, yung nakikita niyo naman is around 10 FPS. Tapos biglang may akit siya ng around 30 to 40, then akit saglit-saglit lang, around 100 plus. Sobrang saglit lang, mas marami ang stay niya rito sa baba. Around below 50. Yan. So that is why average niya 50 FPS lang. Ang baba po ng average niya. This is again Farlight 84. Sa CarX Street, kita niyo naman 24 FPS yung average niya, pero kita natin dito yung dip. Grabe. Below 20, ano? Ito yung 20. May mga dip siya below 20. That's the 10 FPS na nakikita ko sa habang naglalaro ako. Below 20, ano? 20 FPS. My God. So that is why nakakuha lang siya ng 24 FPS sa CarX Street. Lowest settings po yan Lowest. Ngayon, sa Mobile Legends, yung kanina sinabi ko sa inyo, average FPS, 38. Ano to? 2019 na laro? 30 FPS? My God, look at that. Oh, average FPS. Naglalaro siya, ito yung 20, yun yung 40. So, naglalaro siya sa gitna ng 20 at 40 dito sa part na to. So, ang baba po ng average niya. This is Mobile Legends. And ang game, 13 minutes straight. Genshin Impact, 42 minutes na nilaro. 42 minutes to, alam ko. Ba't nakalagay 33? Pero 42 yan, 42 minutes. Average niya 29 FPS. Tingnan nyo naman yung dip, bagsak siya dito. Dito na siya nag-start, nag-42, 43 degrees Celsius yata. Yan bagsak siya rito, then umakyat sa saglit. Tinry niya naman umakyat. Pero turns out, pabalik-balik siya sa baba talaga. Around 20 FPS kasi ito yung 20. So, mas mababa pa sa 20 yung kanyang average na dito. That is why nakuha niya lang around 29 FPS average. So, may evidence po, hindi ko po siya hinulaan. Okay? So, talagang pangit ang performance niya for 12,000 pesos. Mas magaling pa sa kanya yung mga 8,000, 9,000, 10,000 pesos na mga smartphone. And, of course, nandito na rin naman tayo. Punta na tayo sa verdict. Okay? So, sulit ba ito si Tecnopova 6 Pro? Hindi po. Okay? So, ang specs nito actually is parang kagaya lang din. Recycled lang na specs ni Tecnopova 5 Pro. Hindi ako nagkakamali. And that one, mayroon pang pa-LED yun. And para sa akin, mas maganda yon. And mas maganda pa ang performance nun. At higit sa lahat, last I check, ang Tecnopova 5 Pro ay nasa 10,000 lang. So makakatipid, live po ito, ngayon po ito, and Tecno Mobile Store din po yan. So same specs, iba lang ang itsura,
and much better na stability, Tecno 5 Pro na lang kayo. 5G din naman, Dimensity 6080 rin po. 9,000 pesos lang pala. Akala ko 9,999. 9,100 lang pala yan. So, 3,000 pesos na matitipid nyo, mag-Tecno Pova 5 Pro na lang kayo kung gustong-gusto nyo talaga ito. And alam ko may pailaw pa nga yata ito kung di ako nagkakamali. Hindi ko sasabihin na sulit si 6 Pro. Nag-Pova 5 Pro na lang sana kayo. Pwede ko pa sabihin na sulit. But, 6 Pro, hindi po siya sulit. Okay? So, may inis na lang kayo sa akin, pero mas i-recommend ko na lang si Tecno Pova 5 Pro. Same na specs lang din naman halos. Pero Yosep! So, yun. Parang itinawid lang ito eh. Pinilit lang itong itinawid ni Tecno. Pero hindi talaga ito ang totoong upgrade ni Tecno Pova 5 Pro. Wala, hindi ito. Binago lang ang itsura. Yun na yun. That's it. Mag-Tecno Pova 5 Pro na lang kayo. Hindi, para sa akin, hindi makatarungan yun. So, yun. Anyway, yun naman ang point of view ko lang. Of course, iba pa rin tayo ng point of view. And iba dyan, syempre, di asasang-ayon sa mga sinabi ko. Go ahead. Okay lang po yun. Use the comment section and usap po tayo na parang may pinag-aralan. Okay? So, yun lang. Wala pong murahan, wala mag-aaway. Usapang discussion, maayos lang po tayo. Okay? Comment section, usap tayo doon. Ikaw, boss, para sa'yo, sulit ba to? Ito? Sulit ba ito? Anyway, comment section. This is Scottman. This was Tecno Pova 6 Pro. I'll talk to you again soon. Subscribe naman kayo, boss. Subscribe. Thank you.